Ganyan naman mga paps, so punong-puno talaga siya. Ganito ang buhay sa 600 kg mga paps. Patong. Apa? Baba. Baba. So since nakapag-antay tayo mga paps, finally nakakuha na rin tayo ng ating gustong makuwang booking, yung 600 kg mga paps. So good morning mga paps, another day, another biyahe seri na naman. October 16, araw ng Webes ngayon mga paps, at medyo kanina pa tayo bumiyahe, mga around 10:15. So it's already 10:51 mga paps. Nakakuha na tayo ng dalawang booking natin sa InDrive habang nag-aantay tayo ng booking sa Lalamove. So yan siya mga paps. So mga ano lang yan, mga gurami lang yan kasi malapitan lang yung trip ko. Gawa na syempre mas priority natin sila Lalamove. So bumiyahe lang talaga ako kay InDrive ng pagura-gurami habang nag-aantay lang ng booking kay Lalamove. So since nakapag-antay tayo mga paps, finally nakakuha na rin tayo ng ating gustong makuwang booking, yung 600 kg mga paps. So ayan siya. So natawagan ko na rin si customer. So mga tela lang to ng mga pira-pirasong tela daw, basta ganun. So tinanong ko naman kung kasya sa Innova, kasya naman daw. So around nasa 400 plus kilos po itong ating dadalhin mga paps, no? So sana may space pa siya para kahit paano masabayan natin ng 300 kg. Pero sure ako mga paps, malabo na masabayan natin to ng 600 kg pa kasi nga masyadong maliit tong Innova para sa 1,200 kilos. Actually, ang layo ko na lang sa pick up location is 400 meters na lang. So around 2 to 3 minutes based kay Google Map. At halos katabing barangay lang namin to dito. So tara mga paps, puntahan na natin to at balitaan ko na lang kayo kapag na-pick up na natin. Let's go! So nito na tayo mga paps. Parang feeling ko ito yung mga ipapadala, no? So tanungin natin si sir. Ay sir, Lalamove po. Para po kay So ito nga siya mga paps. Marami-rami to, sana magkasya. So check natin. Boss, gaano karami ba? Yes sir. Ayun pap, lahat dyan. Kasya kaya yun dito? Yes sir. Ito. Mukhang kinancel kanina no? Nakita ko na itong booking na to Yung pick up yun Oh, sabi ko baka kinancel to. Bakit, may sakay siya? Karga to siya rin. Oo, kasi baka nag-double booking yun. Hindi ako, na to? Diretso ko na to. Kasya kaya? Kasya. Malambot lang ba to? 400 kilos lang yan lang. Ayan, nagkasya sa Innova, boss? 400 kilos lang natin. Pwede na yan, tapos dito lagyan na lang dito. Ganyan naman mga paps, so punong-puno talaga siya. Ganito ang buhay sa 600 kg mga paps. So yun mga paps, kita nyo naman punong-puno tayo dito. Yan, as you can see, punong-puno yan. So hindi na naipasok lahat, tapos pumayag naman sila sir. Time check mga paps, it's already 11:05. So nakita nyo naman mga paps, punong-puno talaga tayo. Pero kinausap ko rin si sir, sabi ko na by next time sana 1,000 kg na siya ibubuk. Kasi explain ko ulit na hindi lang naman tayo nagbe-base sa timbang.
So sa dami rin, at the same time sa dimension. Kasi na-explain ko na to before for example, yung regular size na ref o kaya yung centralized na aircon, wala namang 600 kg yung mga yun, pero hindi kasya yun dito, di ba? So may tamang may tamang vehicle para doon sa mga parcel or item na pinapa-deliver dapat ng mga customer. So dapat naiintindihan nila yan. So tayo naman, all goods naman to, kasi inantay-antay natin tong 600 kg na to mga paps. So medyo malayo-layo itong booking na yan mga paps. So check natin kung gaano siya kalayo sa ano natin. Ang layo lang sa atin mga paps, based kay Google Map, is 44 kilometers lang to. So 1 hour and 30 minutes doon na to tayo sa ating drop off mga paps. So let's see, pero magdadahan-dahan lang tayo kasi nakita ko yung gulong ko kulang sa hangin. So hanggang makapunta tayo ng gas station at makapagpahangin tayo para for safety na rin natin mga paps. So sige mga paps, focus muna tayo sa pagbiyahe dahil malayo-layo itong biyahe natin. So balikan ko lang kayo mamaya mga paps kapag na-drop na natin to. Let's go! So time check mga paps, is already 12 na ng tanghali. So habang on the way tayo doon mga paps, sagutin muna natin yung katanungan ng isa nating subscriber. Pero bago pala yan, layo na lang sa atin nung ating drop off is 27 kilometers. So around 39 minutes nandun na po tayo sa may drop off. So yan mga paps, yung tanong ng ating subscriber, basahin na rin natin. Galing kay Jellybean 1393. So hindi ko na ma-open yung kanyang mismong account sa YouTube, no? So yung tanong niya dito mga paps is, Paps, planning ako maglalamove. Good idea po ba? And honest opinion, naka-car loan po ako sa sedan, pang 200 kg sana. Sana masagot, salamat po. So isang napakahirap na tanong na naman yan mga paps. Pero actually nasagot ko na yan before doon sa mga latest vlog natin. Okay, kasi marami tayong kino-consider pagdating sa ganitong tanong, kasi hindi pwedeng basta-basta tayo magbigay ng kasagutan. Gawa ng baka mamaya tayo pa masisi sa dulo. De, joke lang mga paps. Okay, sige, sagutin natin yan mga paps. So bale, isa sa kino-consider ko kasi dyan mga paps is it's either boundary or sa'yo yung sasakyan. So sa case naman nito ni sir is sa kanya yung sasakyan. So ang sagot ko dyan mga paps is yes, no? Kasi yan din naman sinagot ko dun sa vlog natin before. Kasi naglalaro lang sa range na 17,000 to 18,000 lang ata ang sedan. For example, mapa Mitsubishi yan na Mirage or Toyota Vios. Parang around ganyan lang siya naglalaro. Depende pa yan sa down payment mo or approval ng bank, no? So bigyan ko kayo ng scenario mga paps. For example, ikaw ay bumabiyahe sa loob ng isang buwan ng 25 days na lang mga paps. 25 days. So sa 25 days na yon, magtabi ka ng 1,000 kada biyahe mo. So in a month, meron kang 25,000. So pasok na pasok doon yung panghulog mo doon sa unit mo. At the same time, doon ka na rin kukuha nung inyong pang maintenance para if ever na kailanganin nyo, meron kayong makakuha. Ngayon ang tanong, pag nagtabi ba siya ng 1,000, may matitira pa ba sa kanya? So ang sagot ko ulit dyan, yes pa rin po yan. Basta po basta, paulit-ulit kong sinasabi, meron ka pong sipag at diskarte. Wag ka pong tatamarin, wag nyo ako gayahin. Okay, base lang yan sa sa experience ko, kasi sa mga previous vlog ko nagagawa naman nating maka 3,000. Kasi ganito yan paps ang maganda mong i-goal kada araw na gross income mo sana is at least 3,000. Okay, lagi ko rin sinasabi yan, 3,000 na yan kapag lalamove lang as in lalamove lang yung apps mo, iba-ibang oras mo pwedeng makuha yan. Pwedeng 10 hours, pwedeng 11 hours, pwedeng 12 hours, or worst case 15 hours. So hindi pare-parehas. So kung gusto mo lang magstay sa 10 hours or 12 hours, let's say 12 hours, for sure makaka-3K ganyan. Pero hindi araw-araw yan mga paps. Maniwala ka sa akin. Kasi may mga araw na egol talaga, no? So sample lang kita ng computation dyan. Kung ang kikitain mo ay 3,000 sa araw na yon, or yung gross mo
let's say yung 1,000 doon itatabi mo para sa pang boundary mo sa asawa mo or para sa'yo, para magamit mo yung pambayad ng unit mo at the same time pang maintenance. So meron ko na lang 2,000. So yung 2,000 na yon, let's say pwede kang mag-range kasi dyan ng 700 to 1,000 pesos na let's say 1,000 na lang yung magiging gas mo or diesel doon sa araw na yon. So meron ka pang 1,000 pesos. Yung 500 tabi mo para sa bahay ninyo, kung ano mang kailangan nyo everyday yon, pangkain mo, magbaong ka na lang. And then yung natitirang 500 pesos pops, itabi mo yon para naman sa savings ninyo, no? Lalo na kung may pamilya ka. At isa pa pala, kasi baka mamaya 5 mahigit yung anak mo, hindi talaga kakayanin. So advisable lang to kung binata ka, medyo paldo ka dyan. Pero kung may asawa ka na at meron kang mga 2 anak, ganyan, kaya naman sustentuhan niya kasi medyo malaki naman yung iiwan mo sa bahay na 500 pesos. Pero kung may college student ka na, tas nagtituition na, medyo mas kailangan pang sipagan yan, Pops. Tapos tamang diskarte pa ng ibang bagay or ibang pagkakakitaan. At isa pa, bare months na ngayon, so expect mo na ngayon talaga sobrang daming booking. Pero mga Pops, hindi lang sa'yo, sa lahat ng Lalamove driver, alam nyo naman yung mga buwan na patay yung ating kita, di ba? Yan yung pagpasok ng taon, yan yung January, February, minsan umaabot pa ng March yan, mga Pops. Ang advice ko lang, mga Pops, if ever man nakapumaldo ka nung araw na yon, wag ka maging magastos. Ibig sabihin, kung naka 4,000 ka sa araw na to, medyo dagdagan mo yung tabi mo. Kasi malay mo, kinabukasan ang kitain mo lang 2,000 o kaya 1,500 lang. O di may panapal ka na, di ba? So ganun lang yung pwede mong gawin. Kumbaga lagi mo na lang isipin, kung ngayong araw paldo ka, baka bukas hindi na. Okay, manigurado ka na lang rin. Pero kung magdediretso tayo sa tanong mo, Paps, kung kayang-kaya ba hulugan yung sedan mo sa paglalala mo, yes po, sure ako dyan, mga Paps, kayang-kaya mo hulugan yan. Basta ang promise mo lang babiyahe ka ng 25 days, at least 25 days a month. So pag below nun, medyo alanganin, okay? At isa pa, if ever lang na kayanin mo namang ding lakarin yung mga papeles mo sa LTFRB, mas maganda mag multiple apps ka ng TNVS like InDrive or Grab or Joyride or Angcars. Okay, so magandang rin yan, practice din yan para pandagdag kita mo rin yan, Pops. Okay? So yun lang naman, Pops. Sana nasagot ko yung tanong mo, Sir Jelly Bean 1393. At good luck sa mga plano mo, Pops, at mag-iingat ka palagi. So dito na tayo, mga Pops. Kita nyo naman probinsya dito. Ito mga ito pre. Ako sasampa ko sa'yo. Ito mo ba? Ayan. Isa pa? Saan? Dyan din? Ano bang gagawin nyo dyan pala? Basahan. Basahan. Kaya papatong mo. Baka di ka na tumangkad, ha? Hindi na tatangkad yan. Mabigat yan, ha? Baka matay kayo dyan. Buhatin na lang, huwag nipagasgas, ha? Yan, para makabelo kayo. Ay, tikindo yan. Rolyo yan. Basahan yan, basahan. Basahan palang ginagawa dito. Patong. Ito pa. Baba. Grabe sila bumuhat, mga Pops. So time check, mga Pops, it's already 12:54. So na-drop na rin natin yung booking na yan. So pinagpawisan tayo doon, mga Pops. Kasi 2 bata lang pero lalakas bumuhat. Kala nyo magaan yun, mga Pops? Yung mga tela na yun, ang bibigat nun, grabe. Siksik na siksik yung yung pagkakabalot nila. But anyway, walang tip na binigay sa atin ngayon, mga Pops. Na-expect ko kanina bibigyan tayo, no? Masakit pala talaga umasa. So since ngayon,
siesta for sure medyo mag-aantay tayo, pero sana wag naman, no. Open na lang rin natin yung iba nating apps, tapos magpaunti-unti na tayong papunta ng Quezon City mga paps, para di na rin tayo lumayo-layo pa. Okay? So balikan ko lang ngayon kung ano pa pwedeng mangyari sa biyahe natin. Let's go! Time check mga paps, already 12:59. So nakuha tayo ng booking sa InDrive. So mula dito malapit, ang layo niya lang sa atin is 3.1 kilometers papuntang San Pedro, Laguna. So ayan yung booking na yun mga paps. So kinuha na rin natin siya kasi baka mamaya wala tayong makuha dito banda, kaya magpakasakali lang tayo sa may San Pedro, Laguna mga paps. Okay, so update ko lang kayo kapag nababa na natin sila. Let's go! Thank you po. Ingat po. Saan mga paps, bali na baba natin sila ma'am, or ay ang booking na yan. So tamang antay muna tayo ulit ng ating susunod na booking, at sana swertehin tayo dito sa may San Pedro, Laguna. Let's go! So time check mga paps, it's already 2:07. So habang kumakain tayo, may nakuha tayong booking. So ayan siya. Bali lalaray dyan mga paps. Grabe, nagbadali talaga ako kumain. Actually, di pa ako dumidigay, pero nagdadrive na ako ngayon. So medyo may kalayuan lang yung pick up natin, pero kinuha na natin siya para lang makauwi na rin tayo ng mas maaga. So medyo yung fare niya, alam nyo naman, 2% komi lang kay Lala Ride. So 500 plus yan, more or less, nasa 540, basta mga ganun lang rin yung natin dyan, yung neto natin. So papunta to ng Parañaque. So maganda na lang rin mag-abang ng booking doon kasi malapit na yung MOA doon, tsaka maraming hotel doon mga paps. So sige mga paps, update ko na lang kayo once na nababa na natin si ma'am or si sir. Hindi ko alam kung sino hindi ko kasi di siya matawagan, bali sa chat lang kami nag-usap. Okay mga paps, sige balikan ko na lang kayo. Let's go! So yun mga paps, ngayon tayo sa pick up location. Bali may bit-bit daw sila ma'am. Ewan ko kung ilan sila, pero let's see. Para lang tayo ulit naglalamog na ito mga paps. Actually lalamog pala to, pero lalaride nga lang. So yan mga paps, time check 3:32 in the afternoon. Nababa na rin natin yung booking na yan. So nandito tayo ngayon sa may Parañaque. So hanap na tayo ng booking pa uwi mga paps, at sabay-sabay nating saluhin yung rush hour. So yung mga paps, sabihin ko na lang kayo once makakuha na tayo ng ating next booking. Let's go! So time check mga paps, it's already 4:34 in the afternoon. So nakakuha na tayo ng booking. So ayan siya mga paps. So actually dapat din nakukuha mga paps kasi medyo sumama yung pakaramdam natin, no? Siguro from Parañaque malapit sa mga airport, mula dito sa SM Mega Mall, nag-rolling lang tayo. May mga pumapasok pero hindi kasi pauwi, kaya hindi ko kinukuha. So itong booking na to, around 5 na lang kasi to, kaya kinuha na rin natin. Pero ang plano ko talaga kayo ng mga paps din nakukuha kasi bilang sumama yung pakiramdam ko. Tapos naalala ko bigla ano pala ngayon, di ba? Yung sikat tuloy. Uso yung sakit ngayon. Hindi ko alam kung anong yun nakalimutan ko. So since pumasok yung booking na yan, kaya kinuha na rin natin, no? So 4-seater lang siya mga paps, tapos in-drive din siya. So update ko lang kayo mamaya mga paps kapag nababa na natin, or magdiretso computation na tayo. So yun lang mga paps. So thank you so much ma'am. So time check mga paps, it's already 5:21. So diretso computation na tayo. Let's go! So touchdown na tayo agad mga paps. Bale
isang mabilisang computation na lang tayo dahil di talaga maganda yung pakiramdam natin. So napakasimple lang naman ang computation natin mga paps. Pagsamahin lang natin yung kinita natin sa InDrive tsaka sa Lalamove. So ang naging total gross income natin para ngayong araw is 2,040 pesos mga paps. Ayan. So actually dalawa lang naman talaga yung naging income natin dahil wala tayong tip ngayon. So yan yung sa Lalamove and then yan yung sa InDrive mga paps. And then para makuha naman yung ating neto or ating take home money mga paps, bawas lang natin mga expenses natin. So ang mga expenses lang naman natin, so ang ating net or take home money para ngayong araw mga paps is 1,020 pesos. Ayan, dahil binawas natin yung 600 pesos na diesel natin and then yung 300 pesos naman dyan mga paps, ayan naman yung ating car maintenance. And then yung 120 pesos mga paps, yan naman yung ating kinain kanina. So all in all mga paps, all goods na rin sa 7 hours nating pagbiyahe. So mag-extend pa sana ako kanina kaso medyo bumigat yung pakiramdam ko kasi nga uso daw yung sakit ngayon. So yun, at least kahit pa paano mga paps, in-experience na natin yung 600 kg na booking. So nakita nyo naman kanina, no, punong-puno itong Innova. Actually meron pa nga naiwan na 3 ganun pa kasi hindi na talaga kaya. I think this is it, pansit na naman ang ating for today's video mga paps. Kaya ikaw, kung nanonood ka ngayon dahil naghahanap ka ng video regarding sa pagiging TNVS driver or Lalamove driver, nasa tamang video ka paps. Kaya naman huwag nyo rin kalimutang mag-like at subscribe para naman magtuloy-tuloy ang paggawa at upload natin ng mga videos. And shoutout pala sa lahat na nagpapashoutout dyan. Hello everyone. So hindi ko na kayo isa-isahin dahil sobrang dami nyo na. Kaya sa muli na lang nating pagkikita mga paps. Beep beep sa inyo. Paalam.